Nasa linya po natin si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po, Ralph and Tony. Secretary Garin. Good morning, Ralph. Good morning, Tony. Opo, Secretary, meron daw pong parating tayong diesel from Malaysia. Ano pong detalye nito? Dumating na yan. It arrived yesterday and mga 300 barrels siya. And then, ito po yung pangalawang order natin na dumating ngayon. So, next week may darating naman na iba. So, this is 300,000 barrels of diesel po. Opo, bali yung ating supply ng langis na imbak po dito sa bansa ay pang ilang araw na po? Mga ano na siguro tayo, mga 45 to 50. Kasi ngayon kasi sila magre-report kaya kailangan naman i-update. So siguro ano yan, mga mahigit sa 45 days to 50 days yung sa diesel. Pero in general, including all the other products like gasoline, kerosene, LPG, mga 50 days siguro. Opo. Pero ang capacity po natin na sa mga nakaraang interview, sinasabi niyo po ay mga nasa 60 days po ang capacity sa buong Pilipinas. So ibig sabihin, malapit pa rin tayo doon sa kapasidad na yun. Opo, kasi ang total na capacity na para natin itago dito sa Pilipinas, lahat po ng mga storage facilities ng mga private natin is around 60 days. So halos puno na nga yung marami kasi talagang nag-store tayo. Kasi bakit? Kasi hindi mo alam anong mangyari sa gera no? Okay. So at least meron tayong security or meron tayong buffer para siguraduhin na mabigyan tayo ng panahon maghanap ng replenishment kung ano man mangyari doon. Secretary Garian, na banggit niyo po kanina na next week po, no, meron pa pong paparating na diesel din po mula sa iba pong bansa ba ito? At meron pa rin po bang mga, gaano po karami itong kasunduan na kapareho nito na pinasok ng pamahalaan? Ang PNOC sa April, 1 million barrels ang binili. So 1 barrel is equivalent to 159 liters, no? So mga 159 million liters din na diesel yung binibili niya this month. So last week was mga 144, mga ganyan na barrels. Ngayon 300. Pagka next week na naman 300 at another 300. So total of around 1 million and 44,000 barrels. Secretary po, pwede po ba kaya yung suggestion po ng isang kongresista na pautangin daw po ang oil companies kapalit ng recovery loss nila, recovery cost nila, kaya nagtataas po ang presyo ng petrolyo kahit mura po ang bili rito? Posible po ba? Posible naman na like kung magkano yung difference, no? Ng bibilhin sa nabenta, no? Halimbawa, nabenta mo ngayon 100 pero yung bibilhin mo 150, yung 50 yun yung pautang ng gobyerno. Yun ba yung tama yung pagkakaintindi ko? Yes, opo. Na para ibigyan ng financing ng gobyerno yung difference nung nabili tsaka yung yung nabenta tsaka nabibilhin, no? Yes, Secretary. Pwede naman siya. I think possible na yan basta may agreement tsaka isang pinaka-importante is kung kaya ng gobyerno, no? Meron na po bang magpautang ng ganun kalaki kasi halimbawa itong 1 million barrels na to, this is only good enough for 5 days, for the entire country, for the diesel. And ang 5 days na yan, na nabili natin, at the time nung binili ng PNOC yan, mga 12 billion pesos din yan, ang puhunan ng gobyerno. So, depende kung meron tayong available kasi this is more for finance or sa DBM masabi, no, kung meron tayong pera to finance all the pangangailangan ng ating mga oil companies for additional, but I think it's a possible naman kung kaya ng gobyerno. Meron na po bang ginagawang hakbang ang gobyerno kaugnay ng suggestion ho na ito? Wala pa po kasi this is not a practice that we do, so hindi pa po nako-consider kasi
it will take so much money, no? Maraming capital ang kailangan. Ngayon, magbabawas tayo ng excise tax na mga 120 million siguro yung mababawas sa collection ng gobyerno. Nagbibigay tayo ng AIX na I think mga 6,000 pesos o 4,500 yata yung nabibigay ng mga ayuda ng DSWD. Meron din tayong fuel subsidy na binibigay. So, billion-billion din ang nababawas po sa budget ng gobyerno. So, kailangan i-compute ng maayos kung kaya pa na dagdagan pa, no? Dagdagan pa yung subsidy. Tapos meron pa tayong gagawin sa Tuesday na 10 pesos na subsidy or discount sa mga per liter na bibili ng mga jeepney drivers natin. Opo, Secretary, sa darating na susunod na linggo, Tuesday, ay magkakaroon, may magandang balita, Secretary, magkakaroon ng rollback. Ito ba'y masusundan sa inyong pagtaya, Secretary? May rollback po. Sigurado po na may rollback. Yun po yung hinihintay namin yung reports ng mga oil companies kung magkano yung rollback na they plan to impose. We will be talking to the oil companies kung ano yung palagay namin na tama tsaka yung sa kanilang suggestion. Sana nga mag-match, no? Pero meron din tayong isa pa na parang discount din on Tuesday na 10 pesos na bawas din sa per liter ng mga jeepney. So hopefully next week will be a better week for us, no? At sana kung matuloy-tuloy lahat 'yan, basta wag lang dagdagan pa ni Trump yung gera niya sa Iran. Yung discount po na yan, basta ikaw ay PUV driver, makaka-avail ka po nun sa kahit anong gasolinahan po sa bansa. PUJ po. Una po, PUJ, jeepney drivers. Jeepney lang. Jeeps. Tapos, sa Metro Manila lang muna, no? So, Metro Manila, jeep, yung may 10 pesos na discount. Bakit ganun? Kasi first phase pa lang pilot pa lang. Kailangan i-testing yung sistema kung it will work. Kailangan kasi may magre-register muna yung mga gasoline stations dito sa Metro Manila, and then meron silang download na app para ma-check nila na merong discount tong jeep na to, tsaka magkano pa yung discount na natitira, no? So testing muna tayo isang linggo dito po sa Metro Manila, and then after that tsaka i-roll out namin sa PUVs meaning bus, jeep, tsaka TNVS. Bali yung mga jeepney driver natin sa Metro Manila, Secretary, mga ilan yung inaasahan natin na makikinabang sa diskwentong ito? In the record ng LTFRB sa report nila, mga 52 ilang libo din yan. Hindi, 52 ang gas stations. Ang jeep, hindi ako nagkakamali, hindi lang ako sigurado, I think mga 18,000 if I'm not mistaken. No? So 52 gasoline stations lang po muna ang magiging magpa-participate dito? Yun po yung gas stations natin dito po sa Metro Manila. 52 po yan. So ibig sabihin, Secretary, meron silang aasahan yung mga jeepney driver natin na ngayong darating na linggo na 10 piso na rollback sa diesel at meron pa silang diskwento na 10 piso. Opo. So sa Tuesday, I think sabay-sabay siya, no? Tuesday, rollback. Tapos Tuesday din, may discount ang mga jeep dito sa Metro Manila ng 10 piso kada litro. Every weekend. Malaki-laki pong ginhawa yan, ha? Pero ito ay kahit kahit wala namang limit ito, Secretary, sa buong linggo na to. Basta magpagasolina lang sila, ganon. May limit siya kung ilang litro, ilang litro kada linggo. Mga 150 liters ang tina-target namin. 150 liters per jeep. Per week. 10 pesos per liter. Paano Parang naman monitor yun, Secretary? Kasi bakit siya 150? Mga average na konsumo nila kasi mga ganyan. At every week yan. Kasi mangyayari niyan, every week meron ka lang 150. Pag natapos na yung 1 week mo, mag-expire na yun kung ginamit mo. Kung hindi mo nagamit. Kung sobra sa 150 pakarga mo, hindi mabibigyan ng discount yung sobra.
Kasi Oo. kailangan meron din tayong meron din tayong control or safeguards para yung another 150 na naman uumpisa naman pagkasunod na week 100 na 10 pesos pa rin yung Yeah, but discount. Kasi kailangan kasi i-control din ng konti kasi other than sa budget ng gobyerno, meron din tayong tawag dito, safety nets na baka kasi iba dyan mag-take advantage ng sitwasyon, ano? At yes. maibenta sa iba yung gas. Kaya kailangan talaga 150 kung ano lang kinukonsumo ng jeep. Tsaka Yep. diretso sa tangke. Mhm. Opo, diretso dapat. Pero Walang Secretary, how do you bawal na mag-take home, ano? how will you control it? Kasi How will you baka monitor? maraming jeep natin, baka iba maubusan din, ano? At or Oo. baka masobrahan na hindi natin na control na kung sino nang gumagamit. So 150 every week at 10 pesos discount per liter po. Oo, Secretary, magkakaroon ba ng ano yan? How will you monitor? May booklet per jeepney or ano? Paano Hindi na po, 150? digital na lahat. Sa app. Nag-overtime mga tao Lahat the sa app last 2 na. days. Hanggang ngayon po, inaayos nila. So, ang kada gas station, ang isang gas station dapat may permit, dapat legal yung operation niya kasi kung wala hindi siya pwede mag-register. May mga iilan yata dito sa Metro Manila na walang permit, ano? So hindi pwede yan. So magre-register si gas station, meron siyang app, meron kami nagtatrabaho kami kasama yung Land Bank tsaka DICT. May Land Bank app sila na i-download tapos magre-register and then kada dating ang check nila po yung plate number po ng jeep. Titignan nila kung naka-register yan sa LTFRB tapos ma-match yan sa registration din ng gas station. So kung meron tapos i-check yan ng sistema, digital na lang, hindi na po manual. I-check ng sistema, automatic yan. Papakita niya kung ano ba, ilang litro ba ang available para sa jeep na yan na pwedeng mag-avail ng 10 peso discount. Opo. Secretary, may mga binabanggit po na pagkatapos na salimbawa man ito ay yung gera sa pagitan ng Amerika at ng Iran ay matapos, sinasabi na hindi pa rin daw babalik sa normal yung presyuhan natin ng petrolyo at less than 100 pa rin daw po ito. Kaya nga like yung programa ngayon ng discount for the jeep, inaasahan namin na basta kung tama lang yung pagka-implement tsaka yung projection ng budget na at least a minimum of 3 to 4 months ang discount na bibigay sa jeep, ano. Kasi isang reason din is unpredictable, hindi natin kontrolado yung presyo tsaka yung gera sa Iran. So mangyari niyan, dependent tayo. Sabi nila may ceasefire ngayon. Baka pagka bukas na naman may mangyari naman or may sabihin na naman yung si Trump, mag-aakyat na naman yung presyo, no? So, unpredictable siya. So, ang isa is kung matapos yung gera today, nasira na nila maraming facilities kahit matapos na siya today, the damage has been done. So kailangan nila mag-ayos pa ng mga pipeline. Ang iba diyan kung nag-stop ka kasi ng pagkuha ng crude oil, kailangan mag-drill ka ulit kasi malamang masisira kasi yung iba dyan lalo na yung mga luma na, no? Masisira yung facilities, hindi na sila makadrill, kailangan maghanap sila ng iba pang spot na na kung saan sila magdidrill or ang facilities mismo, yung refinery nila, yung mga storage nila, nasira na ng mga bomba including yung LNG, yung isa sa pinakamalaki sa mundo na saan pinoproseso po yung gas, no? So it will take time for them to fix the facilities and then produce kung ano man in-order ng kada bansa, including kung may order yung Pilipinas, tapos mag-deliver, isakay sa barko at ipadala. So yung mga facilities dyan po, nasira na yan yung structure, yung infrastructure ng industriya, kailangan pa siguro mga ilang buwan yan para maka-recover po. So you're saying, Secretary, matigil man ang gera na ito, bumalik man sa normal ang lahat, hindi na rin babalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo? Opo.
kung sana kung tinigil lang nila to 2 weeks after the start, kung 2 linggo lang siguro yung gera, Pwede pa. siguro babalik lang siya kaagad. Parang na gulat lang yung sistema, ano, na parang jolt in the industry lang. But now, structural damage has been done. It will take a long time. And kahit bababa man, hindi ganun kabilis ng akyat yung, di ba mabilis yung akyat, 1 buwan lang eh. Pero yung pagbalik, I think a few months yan, mga 6 months yan, at pakonti-konti na bababa siya. At hindi ko ma-predict kung ano yung pinaka-lowest na aabutan natin. Baka hindi na tayo aabot tulad ng dati na 60 pesos per liter yung diesel dito. Secretary, sa mga susunod na araw, sususpindihin na po ba ng Pangulo ang excise tax sa petrolyo batay ho sa meetings ng Uplift Committee? May mga recommendation, nung mag-meeting kami, may mga recommendation pinesenta kasi di ba nag-certify kami na pwede na siyang na more than $80 na siya for a month. And then ang second na stage doon is yung evaluation ng DBCC. Etong DBCC mag-aaral kung magkano ba yung impact niyan kung isuspend mo yung buong 6 na piso, halimbawa para sa diesel, o kung sa mga ilang buwan lang siya or kalahati lang isuspend mo. So, nag-present sila nito kung ano yung impact nito sa collections tsaka impact sa ekonomiya. Ano? Ngayon po, ang next stage po is kung para i-decide at i-announce ng presidente kung ano yung gagawin sa excise tax. So, hintayin na lang po natin. Baka mga next week po mag-a-announce na naman yan kung ano yun po yung gagawin sa excise tax. Bali po antabay lang tayo pero wala pa tayong eksaktong kung anong napag-usapan o anong desisyon, Secretary. Anong desisyon? Hindi ko pa kasi alam kung anong desisyon. Ang alam ko lang na presenta na and then up for decision siya kung anong gagawin. Pero sa kinakaharap nating krisis ngayon, Secretary Garin, panghuling tanong na lang, gaano ba kahalaga na pag-aralan po daw muli yung oil deregulation law? Napaka-importante po. Kasi nung mababa yung presyo at 60, 50, even 70, ang mga oil companies natin nagko-compete. So, doon po yan po yung control sa presyo na kung mataas ka, walang bibili sa iyo, ano? Kung mababa presyo mo, then mas marami customers mo. So yun po yung competition po ang nagde-determine. Yan po yung yun po yung batas ngayon eh. So ngayon medyo tumataas at wala pa rin control ang gobyerno sa presyo. So ang dapat yata pag mga ganitong presyo na mga 150 na, dapat ang gobyerno meron may pangil sa presyo, mas may control and supervision over the price. Kasi pag in emergency stage, dapat yung DOE o kung anong mga ahensya dapat nakaka-regulate ng presyo. Maraming salamat po sa inyong oras, sa Secretary Sharon Garin. Opo, thank you. Good morning po sa lahat. Salamat po. Yan po si Energy Secretary Sharon Garin. Ang hinihilingan, walang pinoprotek.